Gusto mong makatipid pero hirap kang pigilan ng paggastos? Good news! May 7 simpleng habits na pwedeng makatulong para maiwasan mong gumastos basta-basta. Panoorin hanggang dulo dahil yung habit number 7 ang pinaka-importante para sa akin na madalas binabaliwala ng karamihan. Habit number 1, magplano bago mamili. Napansin mo ba na minsan papasok ka lang sa grocery para bumili ng kailangan mo, tapos pag uwi mo, may kasama ng ice cream, tsokolate at chichirya? Huwag ka nang mag-deny, nangyari na rin sa ito. Kaya bago ka pa lumabas ng bahay o mag-open ng shopping app, dapat maging habit mong magplano o maglista ng dapat bilhin. Kahit isulat mo sa papel o inote mo sa iyong cellphone. Tapos stricto mo itong sundin. Kapag may listahan ka, hindi ka lang nakakatipid ng pera, nakakatipid ka rin ng oras at energy. Dahil diretso ka na sa kailangan mo. Wala nang paikot-ikot at dagdag na gastos. At para maiwasan mo yung mga extra na gastos, dapat maging habit mo yung susunod. Habit number 2, maghintay muna bago bumili. Experience mo na ba yung sobrang excited ka bumili ng bagong gamit, kaya napabili ka kaagad? Alam mo bang maraming unnecessary na gastos ang maiiwasan mo kung matututo kang maghintay? Isa sa pwede mong subukan at gawing habit ay ang 3-day rule. Simple lang, kung non-essential ang bibilin mo, maghintay ka muna ng 3 araw bago ka mag-decide. Bakit? Kasi after 3 days, kadalasan wala na yung hype, wala na yung trend, busy ka na ulit sa school o sa work, at mas malinaw na kung kailangan mo ba talaga ito o hindi. Kung hindi pa rin maiwasan, gawin mong 7-day rule. At kung big purchase yan, subukan mo ang 30-day rule. Sa ganitong paraan, mas may oras ka para mag-check ng alternatives, magbasa ng reviews, at baka nga discounted na ito by this time dahil wala na yung ingay sa social media at makapag-isip ka ng matindi kung worth it pa rin bang bilhin. Ang lesson dito, ang pera mabilis mawala kapag padalos-dalos ang gastos mo. Pero kung matuto kang maghintay, mas lalaki ang ipon at mas mababawasan ang regrets mo. Habit number 3, maging aware sa marketing tricks. Napansin mo ba na kahit hindi ka naman bibili, bigla kang napapaisip dahil sa ads na nakikita mo online? Ganyan kagaling ang marketing ng mga brands at kumpanya. At kung hindi ka aware, maubos ang pera mo kakasunod sa hype. Tulad nung nangyari sa akin, share ko lang. Nakita nyo ba yung mga ads ng Temu? So dahil na-curious din ako at laging ang nasa feed ko, sinubukan ko. At grabe, umpisa pa lang, ang dami na nilang marketing tricks para mapabili ka at mapagastos ka dito. Ito yung ilan sa mga napansin ko na ginagawa nila at pati na rin ang ibang online shopping apps. Number 1, FOMO or fear of missing out. Lagi silang may mga timer. Let's say within 30 minutes lang or specific days lang para ma-avail mo yung mga discount and promo. Number 2, gifts and discounts. Ito self-explanatory. Marami silang ganito pero ang bottom line para ma-avail mo ito ay need mong bumili at mapagastos din ng malaki. Number 3, free shipping. Ito common din naman ang practice. Parang ito yung pangkumpleto na bilhin na natin kasi free shipping at walang extra na cost. Don't get me wrong, hindi ko naman sinisiraan si Temu, mga brands at online shopping. Actually, binili ko pa rin naman yung mga items na yun sa Temu dahil na-curious ako sa quality at kung legit ba ito. To be fair, so far goods naman at nagagamit yung products. Pero tandaan, hindi naman masama bumili online. Convenient naman kasi ito. Ang problema, kapag hindi ka aware, napupunta ka sa impulse buying. Nang ending, tambak lang sa bahay mo. Hindi mo dapat sundin lahat ng promos kung hindi mo naman kailangan yung produkto. Dapat alam mo yung limit mo at kung ano lang ang talagang kailangan bilhin. Kaya ang tunay na diskarte dito, maging conscious spender. Tanungin ang sarili, kailangan ko ba ito o nadala lang ako sa marketing? Kapag naging intentional ka sa paggastos, mas makokontrol mo ang pera mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Habit number 4, mag-no spend days weekly. Isa pang simpleng habit na pwedeng makatulong sa iyo ay ang pagkakaroon ng no spend days kada linggo. Subukan mo mag-umpisa sa isang araw lang, tapos unti-unti mong gawing 2 araw. Para ka nagcha-challenge sa sarili mo
na wag gumastos kahit piso sa araw na yun. Kaya check mo ang sarili mo. Kailan ba ako madalas napapagastos nang wala sa plano? Usually, weekends ba yan o day off? Kaya doon mo iset ang no spend challenge. At para mag-work talaga, maghanda ka rin. Kung pagkain ang madalas mong nagiging gastos, siguraduhin may luto ka o magbaon ka. Kung sa online shopping ka nadadali, pwede mong i-uninstall muna yung shopping apps o gumamit ng app blocker para hindi ka matukso. Pwede mong i-automate yan para automatic na mabablock yung mga app sa specific days kada week. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan mag-isip at tamarin kasi automatic block na. Over time, mas lalakas ang disiplina mo sa pera. Hindi ka madaling mapapagastos dahil nag-crave ka lang or dahil gusto mo lang gumala. Pero, paano kung dumating yung oras na na-bored ka at nauwi sa paggastos? Diyan papasok ang susunod na habit. Habit number 5. Magkaroon ng simpleng hobby. Napansin mo ba na kapag wala kang ginagawa at bored ka, mas madali kang matukso na gumastos online o lumabas para bumili ng kung ano-ano. Kaya naalala ko nung binilhan ako ng tatay ko ng gitara. Ito yung naging hobby ko at dito na lang umiikot yung oras ko kapag wala akong ginagawa. Practice ng chords, kanta, at minsan sinusubukan ko pang magsulat ng songs. Dahil dito, busy ako sa isang bagay na productive, hindi lang sa paggastos ng mga bagay. Siyempre, minsan may initial na gastos ang isang hobby, pero hindi naman kailangan ng mamahaling equipment para magsimula. Tapos optional na lang din kung gagastos ka pa ng extra sa hobby na ito. Ang kagandahan, pwede kang pumili ng simpleng hobby tulad ng jogging, drawing o pagbabasa. Mga bagay na mura pero nagbibigay din ng satisfaction. Kaya share nyo na lang din sa comments below kung ano yung simpleng hobby nyo. Kaya ang lesson dito, kapag may simpleng hobby ka, hindi lang pera ang natitipid mo, pati utak mo, mas nagiging focus, mas productive din ito, at mas masaya ka nang hindi ginagastos lahat ng pera mo kahit wala namang malalim na dahilan. Habit number 6. Matutong tumanggi sa peer pressure. Isa pang simpleng habit ay ito. Dapat ugali mong tumanggi sa lahat ng mga yaya, mga paggastos, at mga banding na alam mong hindi naman ganun kaimportante. I'm not saying na maging KJ ka sa lahat. Kumbaga, piliin mo lang. Siguro mas priority mo yung mga productive na bagay, yung tungkol sa health mo, and especially kung may kinalaman sa immediate family mo. The more na maging habit mo ito, mas magkakaroon ka ng free time to do other stuff na makakatulong sa'yo personally. Ang sarap din sa feeling kapag natutunan mong magsabi ng hindi. Kasi ang totoo, hindi lahat ng lakad at gastos ay worth it. Pero lahat ng ipon mo, siguradong worth it para sa future mo. Pero kahit na ganito yung ginagawa mo, importante pa rin na maging habit mo rin yung susunod. Kasi ito talaga yung foundation mo na dapat mong ginagawa. Habit number 7. Isipin lagi ang financial goals mo. Itong importanteng dapat nasa isip mo. Kapag may financial goal ka, dapat lagi mong i-check kung ang bawat gastos mo ay makakatulong ba o makakasama dito. Example, may saving goal ka na 50,000 pesos. Ngayon, kapag ikaw ba for example ay sumama sa night out ninyong magtutropa, tanungin mo ang sarili mo, ano bang epekto nito sa goal ko? Mapapabilis ba dahil dyan? Or lalo akong made-delay? O kaya naman, kung naubos ang pera mo sa kakasugal, mas mapapalapit ka ba sa investment at financial stability na goal mo? Ang sagot, malamang hindi. Kaya dapat marunong ka mag-decide nang naaayon sa long-term na plano mo. Kailangan mong ma-realize lagi yung pros and cons ng gagawin mo. Kung mas matimbang ang cons, dapat alam mo na yung sagot. Kaya hindi ka na dapat gumastos dyan para mas mapabilis at mapalapit ka sa iyong financial goal. End of the day, goal natin na magkaroon ng maayos na buhay, freedom at peace of mind. Kaya it's very important na lagi mong isipin ang financial goal mo. At hindi lang yung mga short-term na kasiyahan na hindi naman ganun kaimportante sa buhay mo. At kung gusto mo pang malaman ang mga money mistakes ko
na dapat wag mong tularan para mapabilis ang pag-abot ng financial goals mo. Panoorin mo na itong susunod na video. Click mo na. Watch now.